Kakagraduate lang niya, pero ang pagbubuntis ng pokpok ay sa kanya ibinagsak. Nakadikit sa pahayagan na nakabitin sa pader ng tindahan sa sulok ng Boulevard Alley. Binabasa ng mga dumadaan, tinitigan ng mga nag-uusap, nilalantad ng mga palakol ng tsismis hanggang sa bawat sulok ng barangay. Para sa marami, isang simpleng linya lang iyon. Para kay Clarissa, parang martilyo na patak ng paulit-ulit sa dibdib. Siya ang nakaupo sa bangkito sa labas ng lumang karinderiya, maliit na tindahan na dati ay pagmamay-ari ng kanyang ina. Hawak ang tiyan na dahan-dahang lumilitaw. Hindi pa buo ang 3 buwan ng pagbubuntis, pero sapat na para magdulot ng alon ng takot at determinasyon sa mga mata niya. Ramdam niya ang pagtingin ng mga kapitbahay. Ramdam niya ang mga bulong sa likod nila. Hindi siya batang walang alam sa mga mata ng baryo. Alam niyang hindi palagay ang mga tingin na iyon. Alam niyang may pangalan na kumapit sa kanya na mahirap kalimutan. Lumapit si Jason. May daladalang papel at isang maliit na bag na maraming lamay ang laman, parang bangungot na hindi niya kayang ilayo. Bakit ba parang mas malaki ang mundo kapag hawak mo ang lihim ng isang bagong buhay? Clar, mahinang sabi niya, hindi sigurado kung kailangan niyang humarap sa buong barangay o sa sariling konsensya. Ano ang plano natin? Tinapik ni Clarissa ang bag ni Jason ng mahinahon, hindi sinasagot agad. Hindi dahil takot, kundi dahil sinusukat ang bigat ng bawat salita. Huwag mo silang hayaang ipasara ang karinderya, Jason. Kailangan natin ito. Simple ang sinabi. Tulad ng laging panuntunan ng kanyang ina, hindi umiiyak sa harap ng kliyente, magtrabaho hanggang magliwanag ang umaga. Pero sa mga mata niya, may naglaho ng bahagya na kapanatagan. Alam niyang ang karinderiya ang magiging simula ng lahat, ng pagkain para sa kanilang anak, ng katibayan na may dangal pa rin silang maibibigay sa buhay. Sumulyap si Jason. Pero ang pamilya ko, naputol ang boses niya sa tunog ng isang babae na naglalakad palapit, may hawak na dyaryo at ngiting malisyoso. Si Anita, tiyari sa ama ni Clarissa, sumilip ng banal habang nakatingin. Hoy, taga saan ang balita na yan? Pero akala ko graduate pa lang ang anak mo, Clar. Anong nangyari? Hindi ito basta usapan. Ito ay pagdulas sa batuhan. Ang pagdroga ng tsismis, isang maliit na bato, ay nagiging isang alon na susunog sa lahat ng sandalan. Tama si Anita. Hindi lang siya basta nagsasabi. Kumakalat siya ng istorya na may layunin. Kasama niya si Janine, ang pinsang mayestikong ngiting puno ng inggit na lagi nang may rekado ng reklamo kapag may pagkakataon. Sa kanila, ang buhay ni Clarissa ay parang palabas na pwede nilang gawing kagamitan. You know what they're saying? Bulong ni Janine sa iba pang nagtipon. Sabi nila, nagpakasala daw para sa operation. Hindi nila ginamit ang salitang gustong gamitin ng buong hukbo ng tsismis, ang malupit na pangungutya na nakakabit sa isang babaeng nagkamali para magligtas. Ngulik sapat na iyon para magturo ng daliri. Pokpok daw siya. Dagdag niya sa isang tono na naglalaman ng hiyaw ng tagumpay. Hindi naman nagtagal, kumalat na ang salitang iyon sa hangin, parang usok na lumalakad sa mga kalye ng Boulevard Alley. Hindi kailanman sinabi ni Clarissa ang tungkol sa bagay na iyon sa publiko. Hindi niya inaasahan na kailanman dinadala iyon ng lipunan sa kanyang harapan para siya ay damputin at ibagsak. Hindi rin niya kailanman inakala na ang sakripisyong ginawa niya, isang desisyon na ginawa sa pagitan ng takot, pagmamahal at kawalan ng ibang mapagpipilian, ay magiging baril na itatapat sa kanyang dibdib. Hindi siya nagalit, hindi siya umiyak ng malakas. Kumilos siya ng parang laging umiiral sa kanya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa sariling kahihiyan. Ang pagiging anak, ang pangangailangan ng ina, at ang tawag ng responsibilidad. Mula sa mga bulungan sa kalsada hanggang sa sulyap ng mga dati niyang kliyente, may isang alon ng pag-aalis. Isang dating mamimili ang huminto sa harap ng tindahan, inabot ang pera kay Clarissa at nagsalita ng may kalakihan. Hindi ako kumakain kung siya ang nagluto. Hindi namin sinusuportahan niyang ganun. Pinahiran ng lalaki ng malamig na tingin si Clarissa at lumakad palayo. Hindi lang pera ang kailangan niya. Kailangan niya rin ng suporta, moral,
emosyonal, praktikal. At sa araw na iyon, nakita niyang unti-unting umuunti ang mga ngiti ng kapitbahay. Hindi nila alam, sabi ni Clarissa sa gabi habang pinaplansya ang mga kumot sa maliit nilang kwarto. Hindi nila nakita. Ang mga salita niya ay hindi pagtanggi, kundi paglilinaw. Alam niyang may mali sa mundong ito. May puok sa kung saan ang kahinaan ng isa ay ginawang libis ng kalaban at ipinaskel sa tanghalan para madama ng lahat. Pero hindi siya magpapatalo ng basta. Ang mga araw na sumunod ay puno ng sigaw at malamlam na tahimik. Ang ama niya, si Amado, na matagal nang lumipat at nagpakasal muli kay Carol, ay hindi tumulong. Kailangan niyang tumayo ng walang lakas ng suporta mula sa ama. Ang parehong ama na noon pa man ay mas pinili ang ginhawa kaysa responsibilidad. Hindi kita kilala, sabi ni Amado nang hindi man lang siya pinaupo sa kanilang kusina. Hindi mo dapat ginawa iyon. Anong pangit mong desisyon? At ngayon, may baby pa. Hindi lang si Amado, kundi si Carol rin, na may tipong mata na mukhang hindi nagsawa sa paghatol, nag-ambag sa panunukso. Nakakahiya, sabi ni Carol ng malamig, na para bang sinasabi niya ito para sa kapakinabangan. May pagkakataong tumulong ang mga kapitbahay, ngulit ang karamihan ay nag-aatubili. Ang mga nananahimik, mga dating kasama sa trabaho, ay naghahalangan. Kahit ang dating employer ni Clarissa as si Stella, na minsang naturuan ng sarili niyang ina at siyang nagbigay ng unang oportunidad kay Clarissa sa kusina, ay tila may dalawang tingin. Hindi malayo ang puso ni Stella sa kabutihan. Siya rin ay tao na natatakot sa pagpapatuloy ng negosyo at sa kung paano ito ituturing ng mga kliyente. Isang hapon, tumawag si Stella at tinawagan si Clarissa sa kusina. Alam mo, Clar, hindi ito madaling sabihin, pero dahil sa mga sabi-sabi, pinutol ni Clarissa ang salita. Alam niya ang susunod. Kailangan kong magpahinga ka muna, pahina ni Stella. Ang mga salita ni Stella ay parang paghila ng karayom sa tela, napuputol ang sinulid ng kanilang kabuhayan. May iba akong inaalagaan, siguro kapag naging mas tahimik ang gulo. Nagpaalam si Clarissa na hindi siya umawat, hindi siya nagbiro. Lumakad lang siya palabas ng kusina na may mga hinubad na pangarap sa kanyang dibdib. Paglabas niya ng establishmento, naramdaman niya ang pag-uganan judgmental na mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. May isa na nagtatakang tumingin sa kanya, may isa nagbuntong hininga. Ang pagkawala ng trabaho ay hindi lang pagkawala ng sahod, ito ang pagguho ng kredibilidad niya sa mata ng lipunan. Kung walang trabaho, paano niya poprotektahan ang kanyang sarili at ang anak na papasok sa mundo? Paano niya sa pilitang ipagtanggol ang sarili laban sa mga tututol at magbabayad ng mga dapat bayaran? Ang mga singgil sa ospital noon, ang mga gamot na ininom ng ina bago siya pumanaw. Sandali, pumanaw? Hindi pa niya natanggap ang mga huling araw ng kanyang ina. Pero ang alaala ng pagpapanatili ng ina sa ospital ay hindi naglaho. Ang binabayarang doktor at ang mga suot na papel na misteryoso noong panahon na yon ay bawat isa ay may timbang. May mga sulat na binayaran sa halip na mga regalong ipinapadala sa ina. May mga tawag sa kolektor na hindi niya pinansin dahil ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang katumbas para sa mga serbisyo. Hindi niya kailanmang inaasahan na makakawala siya sa pagkakait. Ginawa niya iyon sapagkat siya ay anak at para sa kanya ang kaligtasan ng ina ay mas mahalaga kaysa sariling reputasyon. Sa gabi, nagbalik sa kanilang lumang bahay si Clarissa. Dumako siya sa isang lumang aparador, hinanap ang lumang kahon ng kanyang ina at inubos ang mga lumang dokumento. Wala siyang bagong pera at ang mga arbitro ng kapital ng kanilang buhay ay malalabo. Subalit may isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bankbook na nakatago sa likod ng mga lumang resibo. Hindi niya inaasahan na may natira pang anting-anting sa gitna ng gulo at ang bankbook ay parang butil ng liwanag sa loob ng itim na lagusan. Tumigil ang mundo niya ng sandali. Hindi pa siya humihinga ng malalim. Iningat niya ang bankbook ng may pag-iingat, gaya ng pag-ingat ng bagay na napakahalaga. Nakita niya ang pangalan ng ina, Corazon. Nakita rin niya ang numero ng account, mga pirma ng transaksyon na hindi niya matandaan. May nakalagay na maliit na papel na nagsasabing beneficiary, Clarissa, sa ilalim na sulok ng bankbook. Isang detalyeng hindi niya inaasahang mabubunyag. Ang lahat ng encounters niya sa trauma ay muling sumabog, ngunit may halong pag-asa. Hindi agad niya ito pinakita kay Jason. Nais niyang una munang maayos ang sarili at maunawaan ang laki ng pagbabago na posibleng kahihinatnan nito. Hindi siya buzzed, hindi siya nalilito. Siya ay maingat.
Kahit pa ang mundo ay naghuhusga, si Clarissa ay may hangarin na patunayan na ang dignidad ay hindi nasusukat sa mga bulong ng tao. Sumirit ang kanyang isip sa mga plano. Kung may pondo nga, maaaring maibuklod muli ang karinderya, maaaring bayaran ang mga utang, maaaring mag-alaga para sa bata. Ngunit may tanong na mas malalim. Paano haharapin ang pamilya na nagtatapon sa kanya tulad ng basura? Paano niya haharapin ang mga taong nagtapon ng mga pangalan sa kanya para lamang magpasiklab ng katatawanan? Hindi niya ito balak-balikan lamang upang maghigante, mas pinipili niya ang magtayo. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Jason mula sa isang maikling panggulong trabaho, napansin niya ang grupo ng mga kalalakihan na nagtitipon sa kanto, may hawak na sigarilyo at sabihin na ang mga nakaraang usapan tungkol sa anak ng kanyang ama. Nakita ni Jason ang amoy ng kahihiyan sa mukha ni Clarissa at may isang dagok sa puso niya na hindi niya kayang takasan. Lumapit siya sa kanya at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit, parang sinasabi na siya'y andyan. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa, ani Jason, ngunit alam niya rin na ang sariling takutan ay nasisikil na. Inabot ng ilang linggo na ang tila walang katapusang pagdurusa. Ang tsismis ay umabot sa isang punto kung saan ang ilang dating kaibigan ay tahimik na tinalikuran siya. May mga taong nagsimulang tumawag kay Amado at sa halip na ilapit ito sa reforma, ginamit niya ang pagkakataon upang pintasan ang anak na babae. Paano ka pa magtatrabaho at mag-aalaga ng bata kapag ikaw ay wala ng dangal? Nanginginig ang boses ni Amado sa galit na tila ba siya ang mambabatas ng moralidad. Lumalago ang puwang sa pagitan ng kanila. Ang kanyang ina na pinalagi na lang sa alaala ay ang tanging nag-iwan ng bakas na nagpapatunayan na may isang mapag-arugang puso sa kanilang pamilya. At ang bankbook, kaunti mang halaga ang laman, ay parang susi sa isang pintuan na maraming nakalimutang pangarap. Habang lumalalim ang gabi, nagtidyaga si Clarissa sa isang maliit na mesa at binuksan ang libro ng record. May mga deposito na tila isinaayos sa mga kakaibang panahon. Maraming kailangang itanong, ngunit ang isang entry na may petsa ilang buwan bago pumanaw ang ina ay nagbigay ng kakaibang liwanag. May nakalagay na insurance policy at pangalan ng isang kumpanya na hindi niya lubos na nauunawaan. Isang maliit na piraso ng papel ang nakadugtong at sa sulatin na iyon ang kanyang pangalan muli bilang beneficiary. Inabot siya ng pag-iyak na hindi naman malakas. Tahimik na pagluha na parang ulan sa takong ng bubong. Hindi dahil nagalak lamang, kundi dahil nagising siya sa posibilidad na ang alam niyang katotohanan ay may paraan pa pala para magbago. Hindi ito madaling daan at hindi ito isang magic. Kailangan niyang ayusin ang mga papeles, kausapin ng bangko, makipag-ugnayan sa kumpanya ng insurance at higit sa lahat, harapin ang mga taong naghusga sa kanya. Bago pa man niya planuhin ang lahat, may isang kulay abo na tunog sa labas. Sigaw ng kapitbahay at mabilis na pagdagundong ng mga yapak papunta sa kanilang tindahan. May nag-uusap ng malakas. Paglabas ni Clarissa, nakita niya si Janine at Anita na naglalakad kasama si Carol, habang may hawak na cellphone na tila kumukuha ng video. May mapait na saya sa mukha ni Janine. Sana makita ng buong Instagram, sambit niya ng may halakhak. Hi, ang galing. May baby na si Clarissa. Kakagraduate lang niya pero nagbunga naman agad, ano? Hindi na nag-abala si Clarissa sa pagtatago. Tumayo siya ng matatag, hinawakan ng bankbook na nakatago sa loob ng kanyang palda. Ano ang gusto ninyong makita? Tanong niya. Malumanay, ngulit may tinik. Ano ang kailangan ninyong malaman? Tumigil si Janine at tumingin ng parang aso na may dumi sa paa. Aha, mukhang may kayamanan ka pala. Baka sa sobra ka sa drama, nakalimutan mo na may pera pala kayo? Nagtawanan ng mga kasama. Hindi nila naaalala na mayroon silang isang kapatid na nagbuwis ng sarili para sa karapatan ng kanilang ina na mabuhay ng ilang araw pa. Hindi nila naaalala na ang buhay ay hindi puti o itim lamang. Lumakad palapit si Clarissa at sa mata ni Jason ay nakita niya ang apoy na kanya ring tinatanggap. Hindi ito tungkol sa pera. Sabi niya, hindi na kinakailangang malumanay. Hindi ninyo alam kung ano ang ginawa ko noon at hindi ninyo dapat husgahan ang buhay ng iba sa pamamagitan ng mga bulong-bulungan. Si Anita naman, na mas interesado sa parade ng paghuhusga kaysa sa katotohanan, sumingit. Grabe ka, Clarissa. Iniisip mo bang babalikan ka namin? Pag may pera ka, baka balikan ka ng lahat. Parang ito na ang punto ng kanilang paghuhusga. Hindi ang pagpakamali, kundi ang pagbawi. Ngunit sa halip ng pagpatalo, nagbago ang tono ni Clarissa. Hindi ko ginamit ang pera para kaligayahan. Ginamit ko para iayos ang lahat.
At gagamitin ko pa rin ito para sa anak na paparating. Hindi ko kayo kailangan. Salita niya na parang malakas na bato sa pagitan ng silid. Nagkaroon ng katahimikan, hindi dahil nagbago ang ipit, kundi dahil parang may napikon sa mga mata ng iba. Pero ang katahimikan ay panandalian lamang. May lumabas na isang matandang lalaki mula sa grupo, isang dati niyang customer si Mang Lito, na tumingin kay Clarissa ng may iba't ibang pakiramdam. Alam mo Clarissa, hindi ako tumigil sa pagkain sa iyong karinderya dahil sa kung ano ang sinasabi nila. Ani Mang Lito, may pinaghalong pag-amin at pag-aalsa. Kahit na ano pa ang mali, nakita ko ang puso mo at iyon ay hindi mabibili ng pera. Pumailan lang ang isang maliit na pag-asa sa mga labi ni Clarissa, ngunit agad din itong napawi dahil alam niyang hindi lahat ng kapitbahay ay magiging tulad ni Mang Lito. Marami pa ring tutol, marami pa ring maghahagis ng mga salita na maaaring hindi na niya mawasak sa hangin. Sa gabi, nag-uwi si Clarissa ng ilang kahon ng lumang kagamitan mula sa kanilang tindahan. Hindi niya nais ipakita ang bank book sa iba, ngunit kailangan niya ng lugar kung saan hindi siya makikita ng mga mapanirangang tingin. Sinara niya ang pintuan at umupo sa sahig, pinapakinggan ang tunog ng lungsod sa labas. Si Jason ay nasa tabi niya at pareho silang nagmumuni-muni. Ano ang plano natin? Tanong niya muli, ngunit ngayon may ibang bigat ang tinig. Magbubukas ako ng maliit na restauran, sagot ni Clarissa. Simple lang. Hindi ito lihim, ito ay pangako. Parang dati ng nanay, hindi man iyon kasing laki ng inaasahan mo, pero magsisimula tayo rito. Kailangan nating ipakita na may dignidad at trabaho pa rin kami. Tumango si Jason, kahit ang takot at pag-aalinlangan niya ay malinaw na hindi niya ipapasa kay Clarissa. Nakita niya ang pagkakataong manindigan at ipagtanggol ang babae na mahal niya. Kasama mo ako, sagot niya ng tapat. Iigpaw natin to, ibabalik natin ang karinderya at itatayo natin ang pangalan mo sa tama, hindi sa bulong-bulungan. Nang sumapit ang madaling araw, nagpasya silang magplano. May listahan ng kagamitan, may mga pangalan ng mga kilalang supplier na malapit pa ring tumulong, may mga ideya kung paano haharapin ang marketing, kung paano manalo muli sa puso ng mga tao. Ngunit habang nag-iisip sila ng mga solusyon, hindi nila alam na may mas malalim na laban na darating. Hindi lang laban sa tsismis, kundi laban sa taong magsisikap na kunin ang kanilang tagumpay. Hindi napigilan ng pagkagalaw ng buwan ang pagbugso ng mga pangyayari. May mga sulat na dumating sa pader ni Clarissa, mga pahiwatig ng pagkagalit at ng kasakiman. May mga poster na inilalagay sa paligid na nagsasabing boycott at may isang lihim na video na kumakalat sa social platform ng kanilang komunidad. Sa video, mukhang si Janine ang nagpapakita ng mga lumang larawan at nagsasalita ng may katiwalian, sinasabing may ebidensya ng kabunsuraan ng pagkakasala. Matapang siya sa paraan na tila inilalabas ang lahat ng impyerno sa harap ng madla. Sa loob ng bahay, niyugyug ni Clarissa ang pag-iisip. Hindi na sapat ang simpleng paglaban, kailangan niyang planuhin ang tugon. Kung ang isang larawan lamang ay maaring magbigay ng hatol, dapat niya ring ipakita ang iba pang larawan. Ang larawan ng isang anak na nagbuwis para sa buhay ng ina, ang larawan ng mga resibo ng ospital, ang larawan ng mga tawag at papeles. Kung ang isang video ang ginagamit para siya'y wasakin, dapat may video rin na magpapakita ng kanyang katotohanan. Lumabas si Jason para kumuha ng kape at nangako sa mga kapitbahay na titigil siya sa pag-aalangan at susubukang kumuha ng maliit na pautang. Babalik siya ng may plano. Ngulit hindi niya maalis ang pagkabalisa. Paano kung hindi namin kayanin? Tanong niya ng tahimik ng mag-isa. Ang mundo nila ay hindi na isang simpleng pag-ibig lamang. Ito ay paggubkob ng lipunan, pera at reputasyon. Sa susunod na araw, dumating ang tawag mula sa isang kilalang tao, isang matandang negosyante na paminsan-minsan ay kumakain sa kanilang karenderya, Don Ezekiel. Hindi ito isang taong madaling lumapit sa mga kababaihan ng boulevard. Siya ay kilala bilang isang lalaki na may malawakan at mapanuring mata sa karakter ng tao. Nakinig ako sa tsismis, ani Don Ezekiel sa telepono, may malamig at diretsyong tono. Pero may nabanggit din sa akin na kakaiba. Gusto kong makita ang katotohanan sa harap ng aking sariling mata. Hindi niya sinabi ang lahat, ngunit ang simpleng mensaheng iyon ay parang ilaw na kumikislap sa dulo ng isang mahabang lagusan. Para kay Clarissa, ito ay maaring simula ng isang panibagong yugto.
o isang bagong pagsubok. Ngunit ang pagdating ni Don Ezekiel sa kanilang buhay ay hindi isang tambalan ng milagro. Ito ay isang pagkakataon para sa isang tao na may pera at kapangyarihan na magbukas ng isang pinto. Kung gagamitin ito ng tama, maaring magbigay ito ng boses sa katotohanan. Nag-umpisang maghanda si Clarissa. Inayos ang kanilang maliit na kusina, inimbak ang mga lumang recipe ng kanyang ina, at tinipon ang mga dokumentong magkakabit sa bankbook. Alam niyang hindi madali ang darating. Alam din niyang may mga taong hindi magpapahinga hanggat hindi niya nawawala sa intablo ng kanilang komunidad. Ngunit sa kamay niya ay ang piraso ng papel na magpapatunay ng malaking pagbabago. Isang bankbook at isang dokumentong nagsasabing siya ang beneficiaryo ng insurance ng kanyang ina. Habang inihahanda nila ang kanilang planong muling pagbubukas ng karinderiya, hindi nila alam na may mahigpit na mata na nakamasid mula sa kabilang kanto. Ang parehong 4 na mata na naglayong sirain siya ay nagbabalak at napagpasya ni Janine na ihahanda ang isang publikong pangyayari kung saan muli niyang ilalabas ang nakaraan ni Clarissa. Kung gusto nating ng pansin, ani Janine sa sarili, ito ang oras para pagsiklabin ng apoy. Sa isang gabi na puno ng madilim na hangin at mga bituin na nagtatangkang magliwanag, binuksan ni Clarissa ang bankbook muli at dahan-dahang pinag-aralan ng bawat entry. Hindi ito ang dulo ng lahat, malayo pa siya roon, pero ito ang simula ng isang bagong libreng pag-asa. At sa mga paligid, ang mga nag-uusap at mga lumulutang na mata ay nagmo-monitor, naghihintay kung paano maglalaro ang kwento. Nagkatinginan lang sila ni Jason ng walang pangungulit, sabay na nagpasya na gawin ang lahat ng kailangang gawin para sa anak at para sa kanilang karapatan. Hindi nila inaasahan na ang kanilang buhay ay magpabilis at pumapasok sa bilis na parang baha. Ngunit may isang bagay silang hawak, ang isang maliit na bankbook na may pangalan ng ina at ang pangako na muling babangon. Kung ikaw ay natitighaw na sa kwento ni Clarissa, huwag mong iwan. Manatili ka at sabay nating alamin kung paano babaguhin ng mga simpleng desisyon ang isang buhay, kung paano ang isang karinderilya ay pwedeng maging sinag ng pag-asa at kung paano ang isang bankbook ay maaaring magdulot ng gulo at pag-asa sa parehong panahon. Ang umaga matapos nilang magbakasakali ng plano ay may panibagong lamig sa hangin. Pero iba na ang pakiramdam ni Clarissa, may laman na ang kanyang dibdib ng payak na panunumpa. Sisimulan niya ang lahat mula sa maliit na bagay. Hindi sila nagmadali. Alam niyang kung may isang bagay na nakapagbago ng kanyang kapalaran, iyon ay ang pagiging maingat at matiyaga. Kinalas niya ang bankbook mula sa loob ng kanyang palda at dahan-dahang inilagay sa isang malinis na sobre. Kasama ni Jason, naglakad sila patungo sa bangko ng maaga, dala ang mga lumang resibo, death certificate ng ina at konting lakas ng loob. Sa bangko, hindi naging madali ang usapan. May pila, may tanong na kailangang sagutin, may ilang papel na dapat pirmahan at ilang opisyal na kailangang makausap. Hindi ito plot twist na biglang may malaking tseke. May proseso, may panahon ng paghihintay habang sinusuri ang mga dokumento. Nagkaroon ng maliit na aberya, kulang ang isang pirma sa lumang papel ng insurance, kailangan ng affidavit. Kinabukasan, nagbalik sila na may mga saksi mula sa barangay, nagpunta si Stella at pumayag na maging testimonyo sa katotohanan dahil nakita niya ang pagpupunyagi ni Clarissa noon. Di naglaon, unti-unting napalakad ang claim. Hindi mabilis, ngulit may direksyon. Habang nag-aayos ng mga papeles, sinimulan nilang ilista kung ano ang kailangan para muling buksan ang karinderilya. Maliit na lista, lutuang panggas, mantika, kawali, isang mesa na maayos, ilang upuan, bagong pinto na hindi titingala sa mga matang may paghamak. Mas mahirap ang usaping marketing, paano ibabalik ang tiwala ng mga taong tumigil kumain, paano paggagamitan ang bankbook ng may pananagutan. Pinili nila ng pragmatiko, bahagi ng nakuha ay inilaan para bayaran ang mga utang sa ospital at kolektor. Ito ang unang prioridad. Ang natitirang maliit na halaga ay ibubuhos sa pag-aayos ng karinderilya at isang emergency fund. Hindi nila ginamit ang pera sa marangyang bagay, pinili nilang mamuhunan sa luto at sa tao. Naghanak ng mga dating kasambay sa kusina at may ilan ng pumayag bumalik dahil kilala nila ang sipag at recipe ng ina ni Clarissa. Dumating ang unang araw ng muling pagbubukas. May isang maliit na banderitas at bagong pintal sa pinto, ngulit hindi iyon ang pinakamahalaga.
Ang mahalaga ay ang mga kamay ni Clarissa sa kawali, ang amoy ng sinangag at adobo na umaangat mula sa pasimulang apoy at ang mahinahon niyang ngiti sa mga unang suking bumalik. Hindi agad nagbalik lahat. Ilang tao lang ang nagpasok ng ulo, mga kapitbahay na nag-aalangan, pero isa-isang nakikita nila ang pagbabago. Malinis na pinggan, maayos na presyo, at isang babaeng hindi nagmumukhang sugatan ng pagkakahiwalay. Nagkaroon ng simpleng menu at may papel na nakanagay. Handog mula kay Corazon, timpladong pagmamahal. Ngunit hindi naglaon, ang naglalabas ang usok ng intriga ay dumatong muli. Hindi natigil si Janine sa paghahasik ng galit. Nag-upload siya ng maikling video kung saan itinatampok ang mga lumang larawan ni Clarissa at ilang pahayag na naglalayong kumbinsihin ng mga tao na hindi karapat-dapat kumain mula sa karinderya. May mga sumunod agad sa kanyang kampanya, isang maliit na blacklist at isang anonymous na poster na kumalat sa mga poste. Huwag kumain sa karinderya ni Clarissa. May mga taong natatakot, may ilan ding nagpakita ng simpatya. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon ni Clarissa na tumugon, hindi sa galit, kundi sa gawa. Sa unang linggo, pinakain nila ng libre ang ilang matatanda sa barangay na dati nilang regular na pinaglilingkuran. Nagluto sila ng sopas at tinapay at si Clarissa mismo ang nag-ikot dala ang mga plato. Kahit hindi stoic ang tagbabago, may nag-umpisang magtanong. Bakit ganon ang sigasig ni Clarissa? Bakit siya nagbabalik ng kabutihan kahit na siya mismo ang sinaktan? Doon pumasok si Don Ezekiel. Hindi siya ang uri ng tao na nagpapakita ng emosyon madalas. Para sa marami, misteryoso siya. Ngulit may nakapagpadala sa kanya ng ilang ulat at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita niya ang mga simpleng gawaing ginagawa ni Clarissa sa karinderya. Ang pasyensya, ang pag-aalaga sa mga senior, ang hindi paghingi ng atensyon. Nakakita siya ng integridad na hindi kayang pikiin. Bago niya ibunyag ang kanyang sariling desisyon, sinimulan niyang obserbahan at magtanong sa iba. Sinabi niya sa kanyang sekretarya, "Hindi pabor tayo sa chismis. Hanapin niyo ang katotohanan." Ang plano ni Don Ezekiel ay maingat. Hindi siya gustong magpakita na siya ang dahilan ng tagumpay ni Clarissa, ngunit sinabi niya, may mga pagkakataon na ang isang taong may pribilehiyo ay dapat tumayo para sa katuwiran. Nag-ayos siya ng isang maliit na pagtitipon, walang labis, isang charity dinner kung saan magsisilbi ang ilang lokal na restauran at imbitado ang ilang leader komunidad. Inimbitahan din niya ang ilang mamamahayag. Hindi sinasabi ni Clarissa kung bakit ni paano niya napasama ang kanyang pangalan sa listahan, ipinadala ang paanyaga sa pamamagitan ni Stella na puspos ng pag-asa na magkakaroon ng pagkakataon si Clarissa na ipakita ang kanyang gawain. Habang papalapit ang gabi ng pagtitipon, nagtaas ng tensyon si Janine. Nagpasya niyang gawing entrado ang gabi para muling dalhin ang nakaraan ni Clarissa sa ilaw. Nagplano siyang isalihan ng event ng isang pagbubunyag. Magpapakita raw siya ng video at magtatanong sa harap ng mga bisita. Sinubukan niyang manghuthot ng isang tagpo ng drama, isang live stream na lalabas sa social media at tiyak na iibabaw ang atensyon. Nagpatawag siya ng ilang kaalyado at magsimulang kumalat ng teaser. Ngunit, hindi nila inaasahan si Don Ezekiel. Sa gabi ng event, habang dahan-dahang nakakilala-kilala ang mga tao at may humahawak ng plato, inilabas ni Don si Clarissa para mag-ayos ng mga pagkaing ihahain. Hindi para itanhal siya, kundi dahil siya ang may hawak ng tamang lasa ng kanin na ihahain. At nang maglakad siya sa entablado para magsalita, napuno ang silid ng interes. Tumayo si Don at nagsalita ng malumanay, ngulit matibay. Hindi niya inimbanggit ang mga kasinungalingan, hindi upang patagalin pa ang usapan. May mga tao, ani niya, na nasubok ng buhay at pinili pa ring maging mabuti. Nakita ko ang isang babae na hindi humiling ng awa. Ginawa niya ang dapat gawin sa gitna ng kagipitan. Hindi ko sasabihing wala siyang nagawang pagkakamali, hindi iyon ang punto. Ang punto ay ang kung paano niya ginamit ang pagkakataong ibinigay sa kanya para maglingkod. Sa salitang iyon, may nag-ulumpon na paghilom sa hangin. Tumayo si Stella at nagsalita rin, patunay ng mga puwan ng pagkakakilala niya kay Clarissa at ng tulong na ibinigay nito noon sa kusina. Ngunit ang pinakamatibay na sandali ay nang inanyayahan ni Don ang isang doktor mula sa ospital na tumanggap sa ina ni Clarissa. Hindi ito para magbigay ng dramang medikal.
Ito ay upang ipakita ang pinsala ng buhay at ang mga desisyong kailangang gawin ng isang anak sa harap ng kawalan ng iba pang pagpipilian. Inilabas ng doktor ang mga resibo, ang tala ng mga pagbayad at isang liham mula sa ospital na nagsasabing may mga transaksyon, may small payments kung saan si Corazon ay natulungan. Kasama rin ang notarized affidavit mula kay Stella at ilang kapitbahay na nagsabing nakita nila kung paano pinangasiwaan ni Clarissa ang huling linggo ng kanyang ina. Bawat papel ay hindi romanticized, puro katotohanan. At sa dulo, dahan-dahang inilabas ni Don ang isang copy-copy ng bankbook at ang dokumentong nagsasabing beneficiaryo, si Clarissa. Hindi ito isang drama na itinulak pababa ng leeg ng isang madla. Ito ay simpleng katunayan na tumitindig sa harap ng pagdududa. May mga sandaling parang huminto ang oras. Ang ilan sa mga nanonood ay hindi makapaniwala. Si Janine ay nag-alon ng kamay at nagmumukhang magalit. May ilang nahiyang umalis. Ngulit ang nangyari pagkatapos ay hindi pagpapahirap sa mga nanguna sa paninira, kundi pagbabalik ng dignidad. Hindi nagpahon si Don ng paglapastangan. Sinabi niya lamang ang kanyang obserbasyon, ipinakita ang dokumento at iniwan ang pagpili sa publiko. Ang ilang kaso ni Janine ay nawala ng lakas. Ang kanyang mga videos ay nabaliktad ng pagtingin, ang ilang mga taga-suporta ay inalis ang kanilang likes. Matapos ang pagtitipon, dumating ang mga araw ng unti-unting pagbabalik ng kliyente. May ilan pa rin nananatiling sarado ang puso. Hindi lahat agad magpapatawad. Ngunit ang negosyo ni Clarissa ay unti-unting muling tumayo. Nakilala nila ang kahalagahan ng transparency, ipinaskil nila ang listahan ng presyo, naglagay ng menu sa labas at nagbigay ng community discount para sa mga mahihirap. Hindi ito ginawang rampa. Ito ay paraan para ipakita na ang karinderya ay para sa lahat. Sa kabilang banda, hindi nawawala ang tensyon sa loob ng pamilya. Nang lumabas sa pahayagan ang mga artikulo tungkol sa bankbook at sa pagtitipon, napadpad ang mga ito sa bahay ni Amado. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit siya ginagawang sentro ng usapan ng anak na may benepisyaryo. May pagkagalit sa kanyang puso at may kaunting hiya. Tumawag siya sa telepono, marahil para humingi ng paliwanag o marahil para humingi ng konsuelo sa sariling konsensya. Dumating siya sa karinderya minsan, hindi formal na paghingi ng tawad. Clar, mahinang salita niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi pinigilan ni Clarissa ang kanyang sarili sa paglapit. Hindi siya naghangad ng pag-agaw ng kapangyarihan. Ama, sabi niya, hindi ko kailangan aminin mo ang lahat ng pagkukulang mo. Kailangan ko ng aksyon. Kung ayaw mong tumulong, huwag mo ring sirain ang buhay ng apo mo. Malinaw ang hangganan na itinakda niya. Hindi siya babalik sa dati ng pagdurusa, ngulit hindi rin niya isasara ang pintuan kung may tunay na pagbabago. Nagtagpo rin ang pagkakataon para kay Jason na ipakita ang kanyang laki ng pagkatao. Mula sa pag-aalinlangan, lumago siya. Nakipagsapalaran siyang kumuha ng maliit na loan mula sa isang kapwa kamag-anak at ginamit ang perang iyon para bumili ng refrigerator at bagong kaso ng kutsara. Kumita siya ng mga maliliit na kontrata sa paghahatid ng pagkain sa kapitbahayan at unti-unti ay nagkaroon ng maliit na buffer ang negosyo. Hindi lahat perpekto. May gabi na nauupos ang kuryente dahil maraming singgil, may supplier na hindi agad nakabayad, at may pagkakataong may isang malaking event ng magulang ng isang dating customer at wala silang sapat na tauhan. Ngunit sa bawat problema, nagkaroon ng solusyon, improbisasyon, tawag sa kapitbahay para tumulong at pagbibigay ng maliit na pasalubong sa mga matatanda bilang pasalamat. Ang karinderya ni Clarissa ay hindi naging hotel de luho, nanatili siyang saksi ng simpleng pagkakaisa ng komunidad. Sa ibang banda, si Janine ay hindi agad bumitaw. Sa simula, sinabi niyang hindi siya natatalo, patuloy siyang nagbubulabog sa social media at sa mga taong madaling kumbinsihin. Ngulit may mga araw din na napag-isip-isip niya. Nakita niya ang kakulangan ng pagtanggap sa sarili at ang mga mapanirang epekto ng kanyang ginawan pambubulabog. May isang gabi na nadapuan siya ng malamig na katahimikan habang nag-iisa sa kwarto. Nakita niya ang mukha ni Clarissa sa maraming larawan, hindi bilang kalaban, kundi bilang tao na may buhay. Hindi instant ang pagbabago, ngunit nagsimula rin ang maliit na pag-eksamin ng sarili. Sumapit ang panahon na dumating ang isang mas malaking hamon, isang community fair kung saan maraming establishmento ang nagtatanghal ng kanilang produkto. May pagkakataon na ito para sa malaking exposure, ngunit kasabay ng pagkakataong ito, may grupo na nagplano ng bagong insidente ng paninira. Gusto ng ilan na gawin sentro ng kontrobersya si Clarissa. Gusto nilang ipakita na ang kanyang nakaraan ay hindi dapat limot. Ngulit may isa pang bagay na hindi nila inaasahan. Marami na ang nakapagsalita para kay Clarissa.
May mga lolo at lola na nagpasalamat sa kanya. May mga estudyante na nagbahagi ng mga kwento kung paano siya tumulong. At may ilang lokal na influencer na kinuhang muli ang kanyang kwento. Sa mismong araw ng fair, umakyat sa entablado si Don upang tawagin si Clarissa. Ito ang pagkakataon para ipakita nila ang menu at magsilbi ng ilang putahe sa mga bisitang dumating. Ngulit bago pa man magsimula ang pagkakain, lumapit si Janine sa mikropono, dala ang isang video na inaasahang magpapahamak sa reputasyon ni Clarissa. Narito ang totoo, siya'y nagmura-mura habang pinipilit magpakita ng intensyonal na dramatikong emosyon. Hindi natin dapat kalimutan, ilang saglit na raw ang pinagtuunan ng pansin ng madla, hanggang sa mabunyag ang isang liwanag na hindi inaasahan. Isang matandang customer ang tumayo, may hawak na telepono. "Pakinggan ninyo ako," sabi niya ng may lakas. "Bakit tayo nagmamadaling maghusga? Sino man ang nagkamali, kinaya niyang magbayad ng utang at naglingkod pa. Nakita ko yan." Hindi lang siya, mga kapwa residente ang tumayo at isa-isang nagbigay ng patunay na si Clarissa ay nagawang magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Nagsama ang mga boses sa isang chorus ng suporta. Pumalo ang momentum pabor kay Clarissa. Mula sa likod ng entablado, naglakad si Don sa mikropono at nagsalita ng diretsahang suporta. Ang tunay na sukatan ng tao, aniya, ay hindi ang dumi na nakakabit sa kanila dahil sa kahinaan, kundi kung paano sila bumangon at tumulong sa iba. Hindi niya pinuna ang nakaraan, pinili niyang kilalanin ang pagiging matatag at ang ginawa ni Clarissa. Ang ampalaya ng suporta ay unti-unting pinagpahinga ang mga bakas ng panapanahong kahihiyan. Matapos ang araw na iyon, hindi na ganong kalakas ang mga paninira. Ang takbo ng kwento ay nagbago. Mula sa pagbabalita ng isang chismis, umusbong ang maraming kwento ng kapwa pagtulong. Ang restaurant ni Clarissa ay nagkaroon ng sariling maliit na kolum sa lokal na pahayagan. Hindi tungkol sa intriga, kundi tungkol sa mga bagong programa nila. Pagtuturong ng kusina para sa mga naghahanap ng trabaho at libreng pagkain tuwing Sabado para sa mga senior. Ang tensyon sa pamilya ay hindi agad nawala. May pag-uusap sa pagitan ni na Amado at Carol. May maikling pag-aayos. Humingi ng tawad si Amado, ngunit hindi ito agad tinanggap ng lubos. Hindi sapat ang salita. Sabi ni Clarissa kapag may gustong himayin ang usapan, "Gagawa ako ng paraan para protektahan ang bata at ang sarili ko." Kung tunay mong tinutugunan ang pagkukulang mo, may gawa. Kung hindi, mananatili ang hangganan. Sa sandaling iyon, malinaw kung ano ang ibig sabihin ng paglilimita. Hindi ito paghihigante. Ito ay pagtatakda ng kalinawan at tiyak na paggalang sa sarili. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi instant. Iyon ay proseso at siya mismo ang may kontrol sa kung kailan at paano ito ibibigay. Lumitas ang ilang buwan. Sumikat ang karinderya sa maliit na paraan. May pagkakataon silang tumanggap ng catering sa maliit na kasalan at ilang local events. Nag-enroll si Clarissa sa isang maikling kurso sa management na inaalok ng isang NGO para sa mga babaeng negosyante. Nag-aral siya ng simpleng bookkeeping, marketing sa social media, at paano mag-manage ng supplier. Si Jason naman ay nakuha ang tiwala ng ilang kapitbahay na siyang sumuporta sa balik-ikot ng delivery. Tulad ng sinabi niya noon, "Kasama mo ako," at ipinakita niya iyon sa gawa. Ang pinakamasayang balita ay dumating ng dumating. Isang munting seremonya. Hindi ito engranding kasalan. Simple at may sambayanang halong luha at tawa. Nagdesisyon silang magpakasal sa simbahan sa barangay. May kaunting handa mula sa mga kapitbahay. Naroon si Don Ezekiel bilang isang maayos na bisita. Naroon si Stella kasama ang kanyang maliit na grupo. At naroon ang ilang dati ng mga kaaway na dahan-dahang nagbigay ng paggalang. Si Amado ay naroon rin, mahinang nagluluhod sa pangungusap ng "I'm sorry." At sa harap ni Clarissa, nagpaiwan ng isang mahaba-habang pag-amin at paghahangad ng pagbabago. Na ngayon, nakita ni Clarissa na ang kasal ay hindi pagtatapos ng lahat ng sugat, ngunit isang pahayag ng bagong simula. Hindi niya nilikha ang pag-asa sa overnight, nilikha niya ito sa bawat maliit na sandali, sa bawat tanghalian na inihain niya ng pusong-busog, sa bawat panahon na humawak siya sa kamay ng isang elder, sa bawat oras na lumaban siya para sa kanya at sa anak mapaparating. Lumipas ang taon.
Ang karinderya ay nag-expand ng konti. Dagdag isang outdoor seating. May maliit na chalkboard na nagsusulat ng Today's Specials at isang maliit na board na mga thank you notes mula sa mga customer. Hindi ito ang malaking korporasyon na madalas makita sa mga magazine, ngunit ito ay tahanan ng trabaho at dangal. Nagkaroon sila ng maliit na emergency fund at isang legal advisor na tumutulong sa paperwork ng negosyo. Hindi napawi ang lahat ng takot, ngunit nabuo ang kakayahan na tumayo kapag may unos. Hindi natin makakalimutan ang hamon sa public reputation. Hindi lahat sumama sa pagbawas ng judgment. Ngunit may maraming nagbago. Ang pag-usbong ni Clarissa ay hindi dahil sa isang magical na pahayag. Ito ay bunga ng pag-aayos ng dokumento, ng pagsisipag, ng suporta mula sa ilang tao, at ng pagkakataon na magpakita ng kanyang tunay na sarili sa publiko sa isang maayos na paraan. Ang bank book at ang insurance ay tulong, hindi kapangyarihan na nagpalipad ng kanyang buhay overnight. Ginamit niya ang pera ng may pananagutan at prinsipyo. May tanong na paulit-ulit lumalabas sa isip ng mga nagmamasid. Ano ang mangyayari sa mga nagbato ng salita? Hindi lahat lumabas na humihingi ng tawad at hindi lahat kailangang parusahan. May nagbago. Ilang nagpakumbaba, nagtrabaho ng tahimik, at umalis si Janine sa Puhok para magtrabaho sa ibang lugar. Hindi bilang takot na parusahan, kundi dahil sa awa at konsensya. Hindi ito kwento ng pagbabayad ng utang ng lipunan sa iisang gabi. Ito ay kwento ng pagpipigil at pag-aayos ng sarili. Sa isa pang gabi, habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanilang maliit na kwarto, pinisil ni Clarissa ang tiyan. Naroon na ang maliliit na kalakasan ng bagong buhay. Hindi siya perpekto. Marami pa ring gabi na siya'y napupuyat at naiisip ang kahapon. Mulit hindi na siya ang babae na palihim na nagtatago sa sulok. Siya ay narito, kumakain ng hapunan ng may lakas, naghahanda ng plato para sa delivery, at paminsan-minsan, sumasagot sa isang text mula sa isang kapitbahay na nagpasalamat. May mga oras na nagpapasya siyang bumalik sa kanyang materyal na nawala. Hindi para pagyamanin ang sarili, kundi para ipakita sa anak na darating na may hiwaga sa pagsusumikap. Itinaas nila ang small savings, nagbukas ng account para sa edukasyon ng anak at nagsimula ng maliit na regular na pagtitipid. Wala siyang ipinapangako sa sinuman tungkol sa mga bagay na hindi niya makokontrol. Humahawak siya sa realidad at sa kakayahan niya na magplano. Isang huling tagpo. Dumating si Amado sa pinto ng karinderya. May hawak na maliit na papel. Hindi ito taos-puso agad. Hindi siya tao para sa biglaang milagro. Clar, mahina ang kanyang boses. Ayaw kong pilitin ang loob mo pero gusto kong subukan. Hindi siya nagtatakda ng anumang agendas maliban sa pagiging andyan. Si Clarissa, na nakakita ng maraming pagbabago sa sarili at nakapagtayo ng mga hangganan, tumingin sa ama at bumuo ng isang sagot. Hindi niya sinabi ang mahal kita ng madalian. Sinabi niya ang totoo. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay namin, dapat ipakita mo yun. Sabihin mong handa kang magtrabaho. Hindi para sa kamay ng bahaghari, kundi para sa pamilya. Makalipas ang ilang buwan, may maliit na pagbabago rin sa kanila. Naglilinis si Amado ng mga upuan minsan, tinutulungan sa pag-aayos ng mga gamit. Hindi dahil sa pagmamataas niya, kundi dahil sa kanyang pagnanais na ibalik ang dignity na unti-unti niyang ninakaw mula sa pamilya noon. Ito ang uri ng pagbabalik na makakamit lamang kung may katunayan. Matapos ang lahat ng unos, naiwan ang isang maliwanag na aral. Ang dangal ng tao ay hindi nasusukat ng tinig ng tsismis. May mga pagkakataon na mahina ang pagtipigil ng lipunan. May mga panahon na ang panghuhusga ay nagmamadali. Ngunit may mga sandali rin na ang kabutihan at tibay ng pagkatao ay lumilitaw at ang hustisya ay natutupad sa simpleng paraan, sa pagpapakitang tao, sa gawa, at sa mga taong handang tumindig kasama ang katotohanan. Sa huli, nakatayo si Clarissa sa harap ng maliit na karinderya na unti-unting nagiging tahanan. May mga plato, may maliit na larawan ng kanyang ina, at may mga lumang resibo na nagsasabi kung paano nagsimula ang lahat. Hindi niya kinakalimutan ang sakit. Hindi niya kailanmang tinitig ang mga taong naging malupit sa kanya nang walang dahilan. Ngunit pinili niyang umutang ng lakas mula sa mga araw na iyon at gawing tulay sa bagong buhay. Kung may tanong kang naiwan, hindi perpekto ang pagbabago.
hindi lahat ng sugat ay natanggal. Pero may pag-asa sa paggawa ng tama, sa pagtatakda ng hangganan, at sa pagpili na tumulong sa kapwa, hindi bilang pagpapakita, kundi bilang katulong sa pagbuo ng mas makataong komunidad. Kung ang kwento ni Clarissa ay nakaantig sa puso mo, ibahagi ito sa iba. Maaring may kilala kang taong kailangan ng pag-unawa, hindi pangungutya. Kung nais mong makakita ng iba pang kwento ng pagbangon, mag-subscribe at huwag kalimutang iwanan ang isang salita ng pag-asa sa komento. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, ang buhay ng isang tao ay higit pa sa salita ng tsismis. Ito ay gawa, dangal at pagkakataon.